Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong lingkod at isang doktor na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga senior citizen. Sa aking karanasan, nakita ko ang dedikasyon ng marami sa inyo na manatiling malusog at malakas. Naisip niyo po ba na ang mga merienda na kinakain natin bago matulog o kahit sa pagitan ng mga pagkain ay maaaring patagong nakakapinsala sa ating pisikal na kakayahan? Partikular na pagkatapos ng retirement, maraming nakatatanda ang taos-pusong nagsisikap na kumain ng tama. Nililimitahan nila ang pagkain ng mga processed food, umiiwas sa asukal, at madalas ay ipinapalit ang chips at cookies sa inaakala nilang mas masustansyang merienda, mga mani o nuts. Ngunit habang ang ilang mani ay tunay na nakakatulong sa memorya, sirkulasyon at tono ng kalamnan, ang iba naman ay maaaring palihim na nagpapabilis ng pagkawala ng kalamnan, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia, isang maliit na dakok sa bawat pagkakataon. Pagsapit natin sa edad na 60, ang ating katawan ay hindi na kasing mapagpatawad tulad ng dati. Upang mapanatiling malusog at matatag ang ating mga kalamnan, kailangan natin ng mas maraming protina, mas mahimbing na tulog at mas tiyak na mga sustansya. Ngunit marami sa ating mga senior ang hindi nito alam. Hindi lang tayo basta nawawalan ng kalamnan habang tumatanda. Ito ay naglalaho kapag hindi na natin ito binibigyan ng mga kailangan para manatili. Sa artikulong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang 7 partikular na uri ng mani na dapat ninyong iwasan. Hindi dahil sa uso lang na iwasan ang mga ito, kundi dahil maaari itong makagambala sa inyong puso, lakas tulog o mga gamot. Bilang isang tagapagturo ng kalusugan, isinusulat ko ito dahil personal kong nasaksihan kung paano ninanais pa rin ng maraming nakatatanda na tulad ninyo na makaramdam ng katatagan, sigla at seguridad sa kanilang sariling mga katawan. Isa-isahin po natin. At tandaan po sana, bawat isa sa mga ito ay may dalang kwento, isang aral at isang marahang paalala upang tulungan kayong bawiin ang inyong kalusugan simula ngayon, upang masigurado na hindi ninyo malalampasan ang mga susunod pang health tips na para sa inyo. Inaanyayahan ko kayong i-click ang bell at mag-subscribe kung hindi pa. I-type ang 1 sa comments kung nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung hindi naman, i-type ang 0 para sabihin sa akin kung paano ko pa mapapabuti ang aking mga materyales para sa inyo. 1. Kasoy cashews. Ang kremang salarin sa mahinang binti at marupok na buto. Ang kasoy ay madalas na pumapasok sa ating mga tahanan na may pagkukunwaring isang hindi nakapipinsalang aliw. Dahil sa reputasyon nitong mabuti sa puso, banayad na tamis at kremang tekstura, madalas itong makikita sa mga kusina ng mga senior sa Pilipinas. Ngunit sa ilalim ng kaakit-akit nitong anyo ay isang banayad na sabutahe na tahimik na sumisira sa mga buto na sumusuporta sa ating katawan, at hindi ito nagdudulot ng ingay o agarang discomfort. Para sa mga taong higit sa 60, nagbabago ang balanse ng pagpapanibago ng buto. Mas mabilis na tayong nawawalan kaysa sa ating nabubuo. At lalo pa nating pinalalala ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pagkaing mataas sa oxalates tulad ng kasoy sa ating dieta. Sa ating sistema ng pagtunaw, ang oxalates ay kumakapit sa calcium at hinaharangan ang pagsipsip nito sa dugo. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa mas mahinang mga buto, mas mataas na panganib ng bali, at mas mabagal na paggaling pagkatapos madapa. Naalala ko ang isang matamis na ginang na si Aling Elena, 73, mula sa Batangas, na nakakaranas ng pangkalahatang kawalan ng katatagan at paulit-ulit na pananakit ng paa. Ang kasoy sa kanyang paniniwala ay mas mainam na pagpipilian kaysa sa cookies. Kahit na ginawa niya ang pagpapalit na yon ng may mabuting hangarin, hindi niya namamalayan na ang kasoy na kinakain niya gabi-gabi ay pumipigil sa kanyang katawan na mapanatili ang mismong mga katangiang
sinusubukan niyang protektahan. Naging mas matatag ang kanyang mga umaga nang itigil niya ang pagkain ng kasoy at lumipat sa mga alternatibong mas mayaman sa calcium. Naalala ko ang sinabi niya, "Akala ko po, doktora, tama na ang ginagawa ko. Hindi ko alam na ang isang pagkain pala ay maaaring maging ganito, kalihim at kalakas ang epekto." Ang bukod pa rito, kumpara sa ibang mani ang kasoy, ay may medyo mataas na nilalamang carbohydrate. Para sa mga senior na nag-iingat sa kanilang blood sugar, maaari itong magdulot ng biglaang pagtaas ng asukal, lalo na sa gabi na maaaring magpalala ng pamamaga at magpabilis ng pagkasira ng mga kalamnan. Ang siksik na katangian din ng kasoy ay maaaring maging mahirap kung hindi man delikado kainin para sa mga taong may tuyong bibig pustiso o problema sa paglunok. Kahit na ang kasoy ay tila isang inosenteng pagkain, maaaring palihim nitong pinapahina ang inyong katawan habang kayo ay tumatanda isang subo sa bawat pagkakataon. Ngunit hindi lang kasoy ang maaaring manlinlang. Isang mas kilalang mani na madalas purihin sa mga palaman at trail mix ay maaaring mas malala pa para sa inyong mga kasukasuan at atay. Mangyaring ipaalam sa akin sa unang komento sa ibaba kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang mga pananaw na ito. Ngayon pag-usapan natin ang punto bilang 2. Birgay. Mani peanuts, mura nga pero mahalang kapalit para sa inyong kasukasuan at atay. Ang mani ay nasa lahat ng dako ipinapahid sa pandesal sa umaga, nakatago sa mga protein bar at isinasama sa trail mix na nabibili sa mga tindahan sa kanto. Madali itong makuha, nakakabusog at abot kaya't parang isang pamilyar na kasama ito sa maraming senior. Gayunpaman, ang mga pamilyar na bagay ay hindi laging ligtas, lalo na para sa isang katawan na tumatanda, nagbabago at nagiging mas sensitibo. Sa katotohanan, may mga panganib na nauugnay sa mani na madalas hindi napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Ang mani ay sa esensya ay isang legume. Ibig sabihin, tumutubo ito sa ilalim ng lupa at dahil dito ay madaling kapitan ng amag. Sa kabila ng pangalan nitong parang nut ang amag na ito, ay gumagawa ng aflatoxin, isang nakalalasong sangkap na iniuugnay sa pinsala, sa atay paghina ng immune system at maging cancer. Para sa mga mas batang katawan, hirap ang atay na alisin ang mga lason na ito. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga mayroon ng problema sa atay o umiinom ng maraming gamot, ang nakatagong banta na ito ay nagiging mas malaki. Nakilala ko si Mang Ben, isang setekistao, taong gulang na lalaki mula sa Pampanga na ipinagmamalaki ang kanyang hilig sa mani. "Ito ang aking protina," sabi niya. "Mura at nakakabusog." Ngunit nagreklamo rin siya ng palaging pagkapagod, masakit na kasukasuan at paglaki ng tiyan na hindi lubos na masuri ng sinumang doktor. Nang itigil niya ang pagkain ng mani, sa una ang mga epekto ay banayad, mas magaan na mga umaga, mas mahusay na panunaw. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, maging ang kanyang pananakit ng kasukasuan ay nagsimulang humupa. Hindi laging mas maraming gamot ang solusyon. Minsan, ito ay ang pagbabawas ng mga lihim na nakakapinsala. Bukod pa rito, sinisira ng mani ang maselang balanse ng omega-3 sa omega-6 fatty acids. Bagamat ang omega-6 ay hindi likas na masama, ang labis nito ay maaring magpalala ng talamak na pamamaga na pangunahing sanhi ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng kalamnan at maging ng pagkawala ng memorya. Kung isasama mo pa yan, sa katotohanang naglalaman ito ng vitamin K na maaaring sumalungat sa mga pampalabnaw ng dugo, blood thinners, ang mani ay isang mas mapanganib na pagkain kaysa sa inaakala. At paano naman ang peanut butter? Para sa mga senior na sumusubok manatiling malakas, karamihan sa mga brand ay isang mabagal na kumikilos na patibong
dahil ito ay puno ng asukal asin at mga hydrogenated oil. Ngunit maghintay po kayo hanggang malaman ninyo ang tungkol sa susunod na note 1 na kremoso, katakam-takam at dahan-dahang umuubos ng inyong mga kalamnan gabi-gabi. Kung kayang saktan ng mani ang inyong mga kasukasuan at atay ng palihim, mas malala pa ito. 3. Macadamia nuts. Mayaman sa lasa, ngunit kulang sa suporta para sa kalamnan. Ang macadamia nuts ay karaniwang itinuturing na isang luho dahil sa yaman ng lasa, pagiging kremoso, at pagiging katakam-takam. Itinatampok ito sa mga gourmet recipe, mga health snack aisle sa supermarket at mga eleganteng panghimagas. Ito ay isang kasiyahan sa panlasa at sa mata. Gayunpaman, maaaring ito ang isa sa mga pinakanakapanlilinlang na merienda para sa isang tumatandang katawan, lalo na sa isa na sumusubok na panatilihin ang lakas nito. Sa unang tingin, ang macadamia ay hindi mukhang mapanganib. Sinasabing mayaman ito sa mabuting taba. Ngunit kung titingnan ninyo, nang mas malapitan makikita ninyo ang isang nakababahalang katotohanan, hindi ito gaanong nakakatulong sa inyong mga kalamnan. Partikular itong kulang sa fiber at protina, 2 sangkap na kailangan ng inyong katawan para bumuo at magkumpuni ng tissue ng kalamnan, lalo na habang kayo ay natutulog. Kung wala ang mga sangkap na yon, maaaring kumuha ang katawan ng lakas mula sa kasalukuyang kalamnan nito para sa mga mahahalagang proseso sa gabi. Dahil sa unti-unting pagkasirang ito, maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng mas mahina, hindi gaanong matatag, o mas madaling mapagod sa umaga. Sunod ay ang siksik nitong calories. Ang macadamia nuts ay isa sa mga mani na may pinakamataas na calorie para sa mga nakatatanda na hindi na gaanong aktibo o sumusubok na kontrolin ang kanilang timbang. Madaling maparami ang kain nito. Ang isang maliit na dakok ay maaaring magbigay ng higit sa 200 calories na halos walang katumbas na nutrisyon. Ang resulta, hindi sinasadyang pagtaas ng timbang na nagdaragdag ng bigat sa mga kasukasuan, lalo na sa ibabang likod balakang at tuhod. Mas malala pa karamihan sa mga macadamia nuts na ibinebenta sa merkado ay niluto sa mga naprosesong langis at binudburan ng asina na nagpapalala sa mga sakit sa puso, nagpapataas ng presyon ng dugo, at nagtataguyod ng pamamaga, lalo na sa mga matatandang may problema sa sirkulasyon. Si Aling Cora, isang 80 taong gulang na ginang mula sa Cebu, ay may maliit na lalagyan ng macadamia sa tabi ng kanyang silya sa pagbabasa. Ito ang aking premyo, sabi niya sa akin. Ngunit sa paglipas ng panahon napansin niya ang isang kabigatan na hindi niya lubos maintindihan at ang kanyang mga binti ay mas mabilis mapagod. Nang palitan niya ito ng isang merienda sa gabi na mataas sa protina, nagsimulang gumaan ang kanyang mga umaga at naging mas kumpiyansa ang kanyang mga hakbang. Kaya't bagaman ang macadamia nuts ay maaaring mukhang isang banayad na kasiyahan, sa katotohanan ay isang mamahaling kompromiso ito para sa mga senior citizen na nais panatilihin ang kanilang lakas at katatagan. Ngunit kung ang macadamia ay palihim na nagpapahina sa inyo, ang susunod na note ay nagdudulot ng panibagong panganib, isa na konektado sa kakayahan ng inyong katawan na iproseso ang inyong mga gamot at kalamnan. 4. Pine nuts. Maliit makinis, ngunit mapanganib sa inyong mga gamot. Ang pine nuts ay tila hindi nakakapinsala. Madalas itong idinadagdag sa mga salad, inihahalo sa pesto, o inihahain sa mga magagarang pagkain. Ngunit ang mga butong ito ay maaring palihim na makagambala sa ilan sa mga pinakasensitibong proseso ng katawan para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga umiinom ng maraming gamot. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang phenolenic acid, isang sangkap na matatagpuan sa pine nuts, ay ipinakitang nagbabago kung paano pinoproseso ng atay ang mga gamot. Ito ay partikular na nakababahala para sa mga senior na umiinom ng gamot
para sa ritmo ng puso, mga statin para sa kolesterol o gamot para sa presyon ng dugo. Kahit na maliliit na pagbabago sa kung paano pinoproseso ng inyong atay, ang mga gamot na ito ay maaaring magresulta sa malubhang epekto tulad ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, irregular na tibok ng puso o mga problema sa pamumuo ng dugo. At madalas ang mga pagbabagong ito ay hindi napapansin hanggang sa magsimula na ang tunay na pinsala. Bukod sa mga interaksyon sa gamot, ang pine nuts ay naiugnay din sa pine mouth, isang kakaiba at lubhang nakakainis na kondisyon. Bagamat hindi ito nakakapinsala, ito ay nakakabahala dahil nag-iiwan ito ng metaliko at mapait na lasa sa bibig na tumatagal ng ilang araw o kahit linggo. Ito ay maaaring humantong sa kakulangan sa pagkain at hindi sinasadyang pagbaba ng timbang sa mga senior na nahihirapan na sa pagbaba ng gana na lalong nagpapahirap sa pagpapanatili ng kalamnan. At nariyan din ang isyu sa taba. Ang pine nuts ay mataas sa polyunsaturated fats na mabilis mag-oxidize. Bagamat naglalaman din ito ng mga kapaki-pakinabang na lipids, ang mga taba na ito ay maaaring lumikha ng mga kemikal na nagpapabilis ng pagtanda ng mga selula sa utak, nagpapalala sa mga kasukasuan at nakakasira sa mga ugat kung ito ay bahagyang luma na o hindi naimbak ng maayos. Isang mapanganib na kombinasyon para sa lahat, ngunit lalo na sa mga nakatatanda. Huwag na nating banggitin ang halatang katotohanan na ang pine nuts, dahil sa maliit nitong sukat at makinis na hugis, ay maaaring maging sanhi ng pagkasamid sa sinumang may problema sa ngipin, tuyong bibig o huminang reflex. Sa paglunok, isang karaniwan, ngunit madalas hindi kinikilalang problema habang tayo ay tumatanda. Kahit na maliit ang mga ito, ang mga panganib ay hindi. Para sa mga tumatandang katawan na umaasa sa pare-parehong gawi at maaasahang gamot, maaring guluhin ng pine nuts ang balanse sa mga paraang iilan lamang ang inaasahan. Kung ang pine nuts ay maaaring palihim na guluhin ng inyong mga pandama at mga reseta, ang susunod na nut ay nagtatago ng isang mas malinaw na banta, isang lason na maaaring maging sanhi ng inyong paghingal kahit sa mababang konsentrasyon. Paif, buto ng apricot at mapapait na almendras, bitter almonds, nakakalason sa maliit na dosis. Ang mapapait na almendras ay hindi matatagpuan sa bawat aparador, ngunit madalas itong lumalabas sa ilalim ng mga maling pangalan: raw almonds, apricot kernels, o Shkata natural detox nuts, na ibinebenta online o sa mga health food stores sa Quiapo na may mapangahas na mga pangako. Ngunit sa ilalim ng mga yon ay isang sangkap na tinatawag na amygdalin, na kapag natunaw sa tiyan ay nagiging cyanide, isang malaking panganib, lalo na para sa mga nakatatanda. Cyanide, ang salita pa lang ay parang hindi angkop sa isang usapan tungkol sa pagkain. Ngunit iyon ang katotohanan tungkol sa mapapait na almendras. Ang pagkain ng kasing unti ng 4 o 5 hilaw na mapapait na almendras ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagduduwal at pagkalito. Ang pagkonsumo ng higit sa 10 ay maaaring magresulta sa matinding pagkalason na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Bukod dito, ang kakayahan ng ating katawan na harapin ang mga lason tulad nito ay bumababa habang tumatanda, na ginagawang mas mapanganib kahit ang maliliit na dosis. Naalala ko ang mag-asawang nasa 70s, sina Mang Roy at Aling Marian, na nagsimulang isama ang mga buto ng apricot sa kanilang dieta matapos magbasa online tungkol sa di umano'y mga katangian nitong laban sa cancer. Hindi nagtagal nagsimulang makaranas si Aling Marian ng pananakit ng ulo, sakit ng tiyan at isang kakaibang pakiramdam na parang kinakapos sa hininga. Akala nila ay trangkaso o epekto ng gamot, ngunit hindi. Nang maglaon, ipinakita ng kanyang pagsusuri sa dugo ang bahagyang pagkalason sa cyanide. Sa loob ng ilang araw matapos alisin ang mga buto sa kanilang dieta, ang kaluwagan ay dumating.
Ang problema sa mapapait na almendras at mga imitasyon nito ay nagpapanggap itong kapaki-pakinabang. Umaapela ito sa ating pangangailangan na maglinis at magprotekta na tumanda ng may grasya at umiwas sa malalakas na gamot. Ngunit ang tunay na kalusugan ay hindi nagmumula sa mga nakatagong lason na nagbabalat kayo bilang mga salitang pangkalusugan. Hindi tulad ng ibang mga mani ang mga ito ay maaaring saktan ka kaagad sa halip na unti-unting sirain ang iyong lakas. Walang unti-unting pagkasira o gumagapang na pagkapagod isang nakalalasong bigla sa isang sistema na nagiging mas mahina na habang tumatanda. Ngunit kahit na mapanganib ang mapapait na almendras, hindi ito ang pinakamapanira. May isa pang mani na makinis at kremoso madalas matagpuan sa mga snack mix na hindi lang nakikialam sa nutrisyon, maaari nitong palihim na ubusin ang mga buto na sumusuporta sa iyong buong katawan. 6. Asinadong mixed nuts. Isang nakatagong kaaway sa bawat kusina. May isang nakakapanatag na katangian sa isang lata ng mixed nuts. Madalas itong ibinabahagi sa mga kaibigan pamilya o habang nanonood ng isang lumang pelikula sa isang tahimik na gabi. Nakahanda itong magsilbing, mabilis na merienda sa pagitan ng mga pagkain at nakalagay sa ibabaw ng counter sa kusina. Para sa maraming senior ito ay tila isang matalinong kahit na malusog na desisyon. Mas mabuti naman ang mani kaysa sa chips, hindi ba? Ngunit sa mas malapitang pagsusuri, lalo na sa mga asinadong mixed nuts, maaari mong matuklasan na ang isang bagay na tila hindi nakakapinsala ay tahimik na umuubos ng iyong lakas. Ang mga halo na ito ay may mas maraming sodium o asin kaysa sa alam ng karamihan at madalas itong lubusang pinoproseso at niluluto sa mga langis na mababa ang kalidad. Ang mga epekto ay banayad, ngunit makabuluhan para sa mga senior citizen. Ang sobrang pagkonsumo ng asin ay nagdudulot ng mga problema sa sirkulasyon, mataas na presyon ng dugo, at pagpapanatili ng likido. Lahat ng ito ay karaniwan na habang tumatanda ang mga tao. Malabo ba ang iyong isip sa umaga? Namamaga ba ang iyong mga bukong-bukong o nababagabag ang iyong pagtulog? Hindi laging edad ang may kasalanan. Maaring ito ay ang asin sa iyong merienda. Ang mas nakakabahala ay ang katotohanang marami sa mga halo ng mani na ito ay pinangungunahan ng kasoy at mani na tulad ng napag-usapan na natin ay nagbibigay ng kaunting suporta para sa kalusugan ng kalamnan at maaaring magpabilis pa ng pagkawala ng buto at pamamaga. Bihira kung mayroon man na ang mga halo na ito ay naglalaman ng mas malusog na mga mani tulad ng pistachios, walnuts o almonds na may balat. Ang mga sustansyang talagang kailangan ng iyong tumatandang katawan para magkumpuni at manatiling malakas ay wala at naiiwan sa iyo ang isang halo ng calories, asin at mga nagpapa-inflamang taba. Minsan ay nakilala ko si Mang Howard, taong gulang mula sa Maynila, na buong pagmamalaking sinabi sa akin na ilang taon na ang nakalipas ay ipinagpalit niya ang cookies para sa mani. Nang tanungin ko kung anong uri, nagulat siya. Ngumiti siya. Yung classic mix lang. Ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon nang basahin namin ang label ng magkasama at nakita na naglalaman ito ng higit sa 200 million ng sodium bawat serving at may kasamang hydrogenated oils. Mahina siyang tumugon. Akala ko mas mabuti na ang ginagawa ko. Ang magandang balita, nasa tamang landas na siya. Kailangan lang niyang ituloy ito ng isang hakbang pa at pumili ng mas matalinong mapagkukunan ng nutrisyon dahil hindi lahat ng mani ay pare-pareho. At kung minsan, ang halo ay maaaring manlinlang sa atin. Ngunit maghintay hanggang sa matuklasan mo ang isang mani na ipinagbubunyi dahil sa nutrisyon nito, ngunit mapanganib na madaling makain, nang labis na kayang baguhin ang balanse ng iyong katawan sa ilang sobrang kagat lamang. Ito ay lalong mahalaga kung ang mga maalat na halo ay palihim na umuubos
ng iyong lakas. 7. Brazil nuts, isang sorpresang pinagmumulan ng selenium na maaring makasama. Sa unang tingin ang Brazil nuts ay tila isang hiyas ng nutrisyon, malaki matibay at puno ng selenium, isang mineral na kailangan para sa immunity, paggana ng thyroid, at maging sa pagpapanatili ng kalamnan. Mukhang isang panalo ito para sa mga senior na nais panatilihin ang kanilang lakas at talas ng isip. Ngunit sa katotohanan, may isang manipis na linya sa pagitan ng kapakipakinabang at nakapipinsalang epekto ng Brazil nuts, lalo na para sa mga nakatatanda na ang mga sistema ay mas madaling maapektuhan ng sobrang pagkonsumo. Ang selenium ay isa sa mga trace minerals, trace, na nangangahulugang kailangan lamang ng katawan sa napakaliit na halaga. Isang Brazil nut lamang ay maaaring maglaman na ng iyong buong pang-araw-araw na pangangailangan at madalas ay higit pa. Kaya kapag kumakain ka ng isang dakok, tulad ng ginagawa ng marami, nang hindi namamalayan, maaaring nakakakuha ka ng 5-6 o kahit 10 beses sa ligtas na limitasyon. Sa mga mas batang edad, maaaring umangkop ang katawan, ngunit paglampas ng edad 60, kapag bumabagal ang metabolismo at hindi na gaanong epektibo ang mga organo tulad ng atay at bato sa pagproseso ng mga sustansya, nagiging isang seryosong alalahanin ang labis na selenium. Ang mga kahihinatnan ay nakababahala, bagamat hindi madalas na napapansin kaagad, pangangati pananakit ng kasukasuan, pagkapagod pagnipis ng buhok, mga problema sa tiyan, at maging mga problema sa nerbiyos. Naaalala ko ang pakikipag-usap kay Mang Juan, isang 70 taong gulang na veterano mula sa Tarlac, na nabasa ang tungkol sa mga benepisyo sa kalusugan ng Brazil nuts at nagsimulang isama ito sa kanyang dieta. Sa loob ng ilang linggo, nakaramdam siya ng pagod at pananakit ng katawan, ngunit hindi niya matukoy kung bakit. Ang mga pagsusuri sa dugo ay nagpakita na ang kanyang mga antas ng selenium ay mas mataas kaysa sa normal. Ang mga sintomas ay humupa nang bawasan niya ang kanyang kinakain sa 1 note lamang kada ilang araw. Sinabi niya sa akin, hindi ko akalain na ang sobra sa isang mabuting bagay ay maaring magdulot niyan. Bukod sa selenium, ang Brazil nuts ay mayaman din sa saturated fat. Kahit na ito ay natural, ito ay nadadagdag pa rin, lalo na kung inaalagaan mo ang mga issue sa puso o kolesterol. Ang panganib ay pinalalaki ng siksik nitong katangian kadalian ng sobrang pagkonsumo at madalas na pagkain ng hindi nag-iisip. Ang malupit na katotohanan ay ang lason ay nasa dosis, at kung wala sa balanse, kahit na ang mga pagkaing mukhang malusog ay maaaring maging sanhi ng problema. Kaya bagamat ang Brazil nuts ay maaring mag-ambag sa kalusugan, dapat itong igalang at gamitin nang may pag-iingat, isang bagay na hindi madalas na sinasabi sa mga magagarang health blog o sa mga etiketa mula sa mga supermarket. Ngayon na alam na ninyo kung aling 7 mani ang talagang iniiwasan ko, narito naman ang kinakain ko araw-araw upang makatulong na mapanatili ang isang malakas na umaga, protektahan ang aking mga kalamnan, at mapabuti ang aking memorya. 8. Narito ang kinakain ko araw-araw para manatiling malakas, matino ang isip at independent paglampas ng 60. Ang pagbuo ng lakas habang tayo ay tumatanda ay hindi tungkol sa paggawa ng mas marami. Sa paglipas ng mga taon, natuklasan ko na ito ay tungkol sa patuloy na paggawa ng mga tamang bagay. Hindi kailangan ang mga mamahaling suplemento, masalimuot na dieta, at nakakapagod na mga gawain. Ang kailangan mo lang gawin ay bigyan ng iyong katawan ng uri ng tuloy-tuloy banayad na sustansya na lubos nitong kailangan, lalo na sa mga tahimik na oras kung kailan ang iyong utak at mga kalamnan ay nagpapahinga at nag-aayos. Narito ang personal kong ginagamit araw-araw upang makatulong na mapanatiling malusog ang aking puso, ligtas ang aking mga kalamnan, at balanse ang aking isip at katawan habang ako ay tumatanda.
Gabi-gabi mga 1 oras bago matulog, kumakain ako ng isang maliit na mangkok ng low-fat cottage cheese. Hindi ito uso o kakit-akit, ngunit ito ay epektibo. Ang cottage cheese ay naglalaman ng isang natatanging protina na tinatawag na casein na dahan-dahang natutunaw at nagbibigay sustansya sa iyong mga kalamnan sa buong gabi habang ikaw ay natutulog. Ito ay nagsisilbing isang banayad na daloy ng suporta. Pinipigilan nito ang iyong katawan na gamitin ang kalamnan bilang panggatong isang kondisyon na nararanasan ng maraming tao pagkatapos ng edad na. Nagdaragdag din ako ng 1 kutsaritang buto ng kalabasa. Mayaman sa magnesium, nakakatulong itong i-relax ang mga kalamnan at maiwasan ang mga nakakainis na pulikat sa binti sa gabi. Bukod dito, ang tryptophan, isang amino acid na matatagpuan sa buto ng kalabasa, ay nagpapalakas sa natural na produksyon ng melatonin ng katawan na nagtataguyod ng mas malalim at mas mahimbing na tulog. Sa oras na yon, ginagawa ng iyong katawan ang pinakamahalagang pagpapagaling nito. Sa ilang gabi, lalo na kapag medyo naninigas o pagod ako, babalatan at kakainin ko ang 2 hinog na kiwi. Mayaman din sila sa mga antioxidant at natural na naglalaman ng melatonin. Sa aking karanasan, ito ay isang banayad na paraan upang mapawi ang aking mga kasukasuan at i-relax ang aking isip bago matulog. Panghuli, tuwing 2 umaga, gusto kong kumain ng ilang piraso ng walnuts kasama ang aking almusal. Naglalaman ng mga ito ng ale, isang omega-3 na mula sa halaman na nagpapababa ng pamamaga at sumusuporta sa paggana ng utak. Pinapanatili nila akong nababaluktot, nakatuntong sa lupa, at nakatuon, lalo na sa mga araw na mas mahaba ang aking paglalakad o inaalagaan ko ang aking hardin. Ang mga pagkaing ito ay hindi mahika. Ito ay mga simple magagawang desisyon na hindi ako binibigla at nakakatugon sa kung nasaan ako sa yugtong ito ng buhay. At nararamdaman ko ito kapag ako ay maaasahan mas mataas na sigla na bawasang sakit, pinabuting kalinawan ng isip at pinabuting balanse. Pangwakas, maliit na pagpili. Mas matatag na kinabukasan at isang mahalagang aral. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Ito ay nangangahulugan ng pag-aangkop ng dahan-dahan, matalino at maingat. Ang iyong lakas ay nasa katotohanan. Ngayon, naipakita ko na sa inyo ang mga mani na maaaring unti-unting magpahina sa inyong lakas at ang mga maaaring magpalakas nito. Alam na ninyo ngayon na kahit isang bagay na kasing simple ng isang dako na buto ng kalabasa o 1 kutsarang cottage cheese ay maaaring suportahan ang natural na kakayahan ng inyong katawan na magpagaling, magkumpuni at magpanibago. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang kapangyarihan ng maliliit at tuloy-tuloy na pagpili. Hindi kailangang gawin ang lahat ng pagbabago ng sabay-sabay. Hindi mo kailangan ng mga komplikadong plano sa pagkain o perpektong disiplina. Ang kailangan mo lang gawin ay magsimula sa isang sinasadyang pagpili sa bawat pagkakataon. Tanungin ang sarili, ano ang maibibigay ko sa aking katawan ngayong gabi upang tulungan itong gumising na mas malakas bukas? Ang oras na ito ay para sa inyong buhay, sa inyong mga binti, sa inyong mga alaala. At tandaan po sana, ang pinakamatibay na pundasyon ay nililikha ng pinakamaliit na ritual na isinasagawa ng may pag-iingat. Ngayon, gusto ko pong marinig mula sa inyo. Pagkatapos ng ating napag-usapan, ano po ang isang bagay na natutunan ninyo na gusto ninyong subukan sa inyong sariling buhay? Magtulungan po tayo sa landas na ito ng pagyakap sa mga katotohanan ito. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kung nagustuhan ninyo ang impormasyong ito. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong ito sa inyong mga kaibigan o kapamilya, mangyari po lamang na isi-share ninyo ito. At para sa mas marami pang mga health tips na tulad nito,
Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong oras at hangad ko po ang inyong malusog at masayang pamumuhay.